Hello everyone, isang pagpalang araw po sa ating lahat at welcome back po ulit sa aking YouTube channel. It's Maya Vlog. Ayan, today's video guys is atin pong pag-usapan or atin pong alamin ang napakagandang balita at the same time meron din pong nakakalungkot na balita para po kay Maribel. At ayan, today guys is atin pong makikita kung gaano po kabait or kung gaano kasipag si Kuya Rob at ang mga K-boys kasi umulan, umaraw, mainit man yan, ayan, sila po ay walang sawang pumunta or bumisita para sa kanilang beneficiaries o para sa mga taong kanilang tinutulungan at ayan, ngayon nga po is sobrang maulan, maputik po ang daan at deto nga po is medyo may nangyari pa po kay Kalingap Jessa at siya po ay nakaapak yata ng pako sa daan. So ayan guys, sa first part po ng ating video is ayan, makikita po natin dito ang daan papunta po kay na Maribel. Ayan, panoorin po natin ang video sa daan papunta kay na Maribel. Na Maribel. Walang tao mga kalingap po. Ciao po! Walang tao. Ha? Walang tao. Pero bukas parang may tao. Tao po! Wala pa tao. Sarado? Sarado? Pinto. Sarado yung pinto. Masarado yung pinto. Mukhang may sila dito. Ano pong masasabi nyo sa ayan, sa mga gawain nila Kalingap Rob? Syempre, sobrang napakahirap po para sa kanila, pero kinakaya po nila dahil sa kagustuhan po nilang makatulong or maiabot ang tulong para sa kanilang beneficiaries or para sa taong kanilang tinutulungan. At ayan, nakita naman po natin, maulan, maputik yung daan, di ba? At ayan, pagdating po nila doon sa bahay nila Maribel is nawawala po si Maribel guys. Saan kaya nagpunta si Maribel? At ayan, sobrang nag-alala po sina Kalingap Rob. Syempre, hinanap po siya pero siya ay nawawala. Ayan, panoorin po natin yung kaganapan habang hinahanap po si Maribel. Maribel! Andito kami sa inyo! Dapat may kontak na. Ang pinagtataka ko, dapat si Lola. Andyan lang si Lola. At yan guys, wala po talaga si Maribel, Hindi po talaga nila nakita si Maribel sa kanilang bahay. Although sinilip talaga nila sa loob ng bahay is wala talaga siya. So, dahil naandun na rin naman po sila sa location, ayan, habang hinihintay nilang mag-response po si Maribel is eto na po yung pinakamagandang balita or update po natin sa pabahay po kay na Maribel. At alam naman po natin kung ano po yung nangyari kay Maribel, na siya po ay nabuntis at syempre eto naman ay by mistake or hindi naman sinasadyang nangyari at siya po ay nabuntis. Pero kahit ganun man is tulad nga po ng sabi ni Kalingap Rob is mas kailangan po ni Maribel sina Kalingap Rob ngayon dahil sa kanyang sitwasyon. Kasi kung pababayaan po siya ni Kalingap Rob, syempre lalo po silang maghihirap at lalong-lalo pa meron na pong baby ngayon. At ayan, eto na po yung location ng bahay nila Maribel at eto po ang first day
para sa kanilang pabahay kasi sisimulan na po yung kanyang pabahay. At syempre maraming salamat po kay Ate Gina sa pag-sponsor po niya sa kanilang lupa. At ayan, eto, tingnan po natin yung plano nila sa pabahay para kay Maribel, guys. So ayun mga kalingap, nabasa lang po kami sa pagpunta doon. Wala po si Maribel at ang lakas po ng ulan. Ay, sana mahanap po namin si Maribel. So ayun mga kalingap, habang hinintay po natin yung reply ni Maribel, dalawin muna po natin yung sinisimulang pabahay po natin sa kanila. So first day pa lang naman po ngayon. Hinatid natin kaninang umaga si na JR. Kaya yun, puntahan po natin kung okay yung kung na po sila, nakapaghukay or layout. Kasi yun yung sabi ko, first day pa lang naman mag-layout na muna. So yun mga kalingap, and sana makakita rin namin si Maribel po mamaya. So ito mga kalingap, no, yung kabahay natin kina Maribel. Bro. Clearing muna kayo, clearing. Ayun. Okay lang yan, okay lang yan. Walang problema dyan. Ito na po yung... Ngayon, alas 2 pa lang naman, bigyan ko na kayo ng pamasahe. No? Ito na po yung load po ni ano. Bilis oh, naka na agad sila. Hanggang dito sa bakod na to. Opo, sagad po yung ano. Ayun. Ito na po yung kabayan po ni ano. 80,000 to. 80k. Rifle. Ngayon, saan ang pinto nito? Dito na po yung nakarap po yung ano Dito? po. Dito Kasi nakaharap? Ito po yung ano po yung right of way, ano po ito, right of way po ito. Ito dito naharap. Dito po nakarap po Okay. yung ano natin. Tapos may dito yung balcony, Oh, terrace po. terrace, tapos Kabahayan po ito, doon na po yung dirty kitchen po nung kay dirty kitchen doon sa Opo, dulo. sa dulo po. So kung may terrace dito, may space dito. Opo. O tama. Para may space dito, 'di ba? Opo. Kasi hindi naman to. O kuya, gawin na natin. Terrace na to, buong Largo na po, haba ano, para habaan po. marami kasi sila eh. Ayun po. I mean, may matanda para makapag doon. Mas ano po yung terrace po nila, mas malawak po ano. Malawak yung mapaganohan. So isang haba ng parang yung kay Opo. Dayan baga. Kasi nga po, ganun po Kuya Rab. Kaya Kung yan. lawak po ng kabahayan, ganun din po yung haba din po ng terrace. Oo, Para combine din po sa kabahayan. Isang ganun lang siya. Opo. 2 kwarto, di ba? Opo, dalang kwarto po yung Kuya Rab. Pero yung dirty kitchen ang may isang doon. Opo, ano po siya, anexly po din sa kabilang kabahayan po. Naka-usli siya, no? Opo. So, yun. Bigyan lang kita muna ng ng pamasahe. Okay. Maaga pa naman. Bilhin bro, ito lang muna. Yung bag ko. So, ilan ang gagawa dito? Kayong dalawa ng kuya. Bali, apat po kami. Apat muna kayo. Tapos pira po yung last charge po. Kasi mayroon pa tayong pinapagawa sa simbahan. po. So, yun. Unahin nyo na muna dito. Opo. Tayo naman pagsabayin, di ba? Opo, Kuya Rab. Apat din po sa charge. So, bukas na lang tayo order ng materials umaga. Tapos magawa po kayong baras po dito, Kuya Rab, para mag-i-stay po kami dito sa Ayun, hanap ka ng ma-orderan dito ng materials din. po, Kuya Rab. Para sa malapit lang po Okay, kami ma-order. sa ano? JS po. Steel na rin. Isang order tayo. Sige po, para isang volume na po ng materials. Ayan, sobrang napakalaki po talaga naman si Maribel kasi kahit ganun yung nangyari sa kanya, hindi nga talaga siya pinabayaan ni Kalinga Prab. At ayan, atin pong nakita kung gaano kalaki, kung gaano kaluwang, kung gaano kaganda yung plano nila sa bahay nila Maribel. At ayan, sa way na nila pabalik is doon nila nakita si Maribel po. At ayan, alamin po natin kung nasaan nang galing baga si Maribel, no? Kasi nawawala siya sa kanilang bahay kanina. Grabe, Maribel! Maribel! Pasok po yan ang ganito. Ano ginagawa mo dito? Samahan po namin yung ano po, tiwin ko po. Sitiwin. Pasok ka daw dito. Lapit ka daw dito. Kala ko ano nangyari sa'yo. Wala naman nangyari masama sa'yo. Wala naman po. Kinabahan kami Doon sa lang inyo po eh. sa ano, tiwin ko. Ano nangyari sa tiwin mo? Ano po kasi napuwingan daw po yun ng ano, maliit na bakal baga po. Tapos, Tapos medyo natagalan na po kaya ano. hindi Natabo na ng pina-check, laman. hindi pina-check up. Okay na po, natanggal na po ng doktor. Eh kaso lang po ay sinamahan namin at bawal po mausukan ay wala po magluluto. Kasi namatay na po okay. yung asawa. So, ayan mga kalingap. Sa wakas ay nakita rin natin si Maribel. Ang layo ng pinunta mo, Maribel ah. Opo. Ano? Saka galing kami dun sa bahay nyo.
ang putik, tas medyo ano na, masukal na, makalat. Gawa sigurong walang tigil na ulan, no? Kaya hindi rin kayo makapag-ayos dun sa paligid. And isa pa, parang ano na, parang magigiba na rin. Ano? Siya po. Pag ano po dun, pag nalakad ay ano na rin po yung bahay. Pero huwag ka mag-alala dahil ako ay may good news sa'yo. Ano? Ang good news ko, yung bahay mo ay sinisimulan na. Wow, thank you po. Palakpakan naman natin. Palakpakan natin, no? Kala ko pati, talagang umalis na kayo doon. Hindi naman. Hindi naman po. Hindi naman. At ayun pala, nanggaling naman po pala si Maribel sa kanyang tiyuhin, at ayan, siya po ay ating nakausap, nakausap po siya ni Kalinga Prab, at ayan, inalam po natin kung ano naman po ang plano nila sa kanilang paglipat sakaling matapos na yung kanilang bahay regarding po sa kanyang stepfather, at ayan, atin pong pakinggan kung ano naman po yung pahayag ni Maribel kung ano baga ang plano nila pagkatapos ng kanilang bahay, kung iiwanan ba or kung isasama po ang kanyang stepfather. At kung kayo guys, ano po ang mas magandang idea po, isasama po ba or hindi na? Ayan po ang alamin natin kay Maribel. Ba? Kung ikaw tatanungin, sasama siya sa bahay o ano? Hindi rin po. Hindi. Pero si mama mo okay sa kanya? Na ano pa na magsama. Na isama yung stepdad? Sasama ba niya? Hindi. Ayun, edi hiwalay na pala sila. Pag paglipat po namin, iwanan na namin. Pero di ka ba naawa din doon? Ilang taon na yun? Din po. Ano po? Kasi ang pangit ng bahay niyang maiwan siya doon, ano? Ano ilang taon na siya? 55 po. Matanda na rin pala, ano? Siya ba, ito na lang tanong ko, yung bang stepdad is gustong sumama doon sa bahay? Pag kinaba, nakakausap niyo, siyempre di maiwasan, no? Na, siyempre, naisip niyo, iwan niyo na ako dito, mga ganun, usapan. Hindi naman po kasi ayaw niya pong iwan yung lupa doon. Sa bagay, kaya naman niya doon at doon din naman siya nagkatrabaho, no? Ayan. So, yun yung good news ko sa'yo, ano? And, At ayan po guys, atin pong narinig kung ano naman po ang nasabi ni Maribel tungkol sa kanyang stepfather after na matapos ang kanilang bahay, kung isasama po ba o hindi. At ayan, narinig naman po natin sorry na sinabi niya is hindi na. At syempre dito rin sa part na to is dito na natin malalaman kung ano po ang hatol ni Kalinga Prab para kay Angel. Ang hatol ni Kalinga Prab kay Maribel, dahil dati si Maribel ay isa po siyang Kalingap Angel. At ayun, atin alamin, at eto na po yung pinaka bad news or slightly bad news naman po para kay Maribel. At ayan, pakinggan po natin kung ano yung and meron naman akong, hindi naman siya talaga totally bad news sa'yo. Diba? May sasabihin din ako, pero hindi naman siya talagang bad news. Kasi diba nga, dun sa nangyari, no, na ikaw ay nabuntis. Kumusta pala yung baby? Hindi lang po. Okay naman, parang di lumalaki. Lumalaki naman? Ilang months na? 3 months pa lang. Sa bagay, no? Malaki yan pag mga 5 months, mabigla. Yan, ganyan din si Jack. Pag mga first baby, matagal lumaki yung tiyan. No? So yun nga, sasabihin ko lang naman sa'yo, dahil nga dun sa nangyari, no? Yung nabuntis ka, kasi di ba nga sinama kita sa Kalingap Angels, ano? And syempre sa Kalingap Angels, meron tayong mga rules na sinusunod. Kasi dapat maging example tayo sa mga kabataan, di ba? Nakagaya natin. Pero di naman sa kami sa'yo, no? Lahat naman ng tao nagkakamali, di ba? At as student, okay ka naman eh. Nagkataon lang na, yun nga, yung boyfriend mo is nabuntis ka, no? Syempre, sa amin kasi, sa Kalingap Angels, meron kaming patakaran, may patakaran tayo, and meron tayong mayroon dapat silang kumbaga yun nga, dapat maging mabuting example sila sa mga viewers at mga kabataan din.
Pero huwag kang mag-alala, hindi man porke, yun nga, matatanggal ka na sa Kalingap Angels is hindi ka na namin tutulungan. Beneficiaries ka pa rin namin. And malay mo, after naman ng pag nanganak ka na and nagtuloy-tuloy na yung pag-aaral mo, pwede ka naman makabalik dun. No? Pero sa ngayon is tatanggalin na muna. Sige. Okay lang ba sa'yo yun? Apo. Okay lang naman. Hindi ka naman galit sa amin. Hindi po. Yung kasi yung ano ko yung standard ko bilang tumutulong sa inyo, Kalingap Angels. Gusto ko yung mamit nila yung standard ko na pagbutihin yung pag-aaral, no? At syempre, pag nabuntis ka, di ka makakapag-aral. Kaya, yun yung napag-desisyonan ko. Kasi ayoko nang maulit yung ganito. Gusto ko pahalagahan nila yung opportunity na binigay ko sa kanila, no? Kasi yun nga, hindi pwedeng gano'n na lang, hayaan na lang natin, walang consequence. Di ba? Okay lang naman sa'yo, kasi ikaw yung naka-scout sa kanya. Okay lang naman sa'yo, Kuya To. Opo. Yan. And huwag kang mag-alala, ano ka pa rin naman namin, beneficiaries ka pa rin naman. Sa Kalingap Angels ka lang naman na tanggal. Ano? At malay mo naman someday, kapag yun nga, pag okay na lahat, may baby ka, and nag-aaral ka na ulit, at nagpupursige ka mag-aral, makapagtapos, pwede ka namin maibalik pa, ano, sa Kalingap Angels. Thank you po. Ano yung masasabi mo doon? Papasalamat po ako. Kasi po, kahit na po mawawala ako sa Kalingap Angels, meron pa rin po possibility na makabalik ako. Yun. Hindi naman namin sinasaraduhan yung pinto na muli kang makabalik. Ano? Kaya huwag kang mag-alala. Ay, gusto ko lang talagang ganito para yung ibang Kalingap Angels is mag-ingat and sumunod at mahalagahan yung kanilang ganitong opportunity na binigay natin sa kanila. Kumusta naman, nakapagpa-check up ka na ba ulit? Opo. Okay naman Pero daw. mabalik po ako ngayong May heartbeat. January. Okay yung heartbeat. Ay, sa lang po Sa ako lang? nagpa-check up. Ay, Sa center po. Sa bagay, private pala yung ganun, yung chine-check yung heartbeat, yung ultrasound. Pero alam ko nag-check din sa center. Sa center, di ba? Meron din. Dapat check yung baby Pati kung yung baby may kung heartbeat ba, ano yung okay ba yung sa loob. Hindi ba chine-check? Hindi po. Ayan mo, binibigyan lang po ng vitamin. Sa sunod, samahan natin siya kasi kawawa naman, no? Para ma-check natin yung baby. No? Yan, no? At yun, no, maraming nagko-comment, maraming kasabi na dapat daw itigil na yung tulong kasi nga nagpabaya or sinayang. Pero hindi naman natin masisisi lahat kay Maribel kasi unang-una, di lang naman si Maribel yung gumawa niyan. And yun nga, sa mga panahong ito, mas kailangan niya tayo. At lalo na nung baby. Yung baby na lang po yung isipin natin. No? Naparusahan na rin naman natin si Maribel, which is yung tinanggal nga natin siya sa Kalingap Angels. Pero, part pa rin siya ng beneficiaries natin. Siyempre, mawawala lang naman yung pagiging Kalingap Angels niya. Kalingap Angels kasi andun din yung, yung opportunities, mga travel, di ba? Pag may mga tayo sa labas, May mga event. And kadalasan may mga yung mga nasa Kalingap Angels yung na-expose sa mga sponsors, pansin mo. Kaya sana pahalagaan nila. Maribel, yung 3-5 na bigay ni Tita Gina. 1, 2, 3. Para sa Thank you baby po. mo, okay? At syempre ako rin, ibibigay din ako sa iyo, ano? Ito rin mula sa akin, sa ating YouTube channel. Maliban dito, ako na rin yung nagpapatayo ng bahay mo, no? Kasi wala naman tayong halos sponsor talaga. Kaya yun ay gastos talaga natin, gastos ko mula sa aking sariling YouTube channel. Ano? Pero thank you po kay Tita Gina kasi yung sinagot po niya is yung lupa. Yeah, thank you po kay Tita Gina dun sa lupa. Kuya Rap, pang dagdag mo na lang po kaya yun din sa bahay. Hindi, huwag kang magalala. Akong bahala na din. Ito, binibigyan kita dito kasi para sa baby, no? Para sa kay lola mo, no?
Kaya, huwag ka mag-alala, Maribel. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Thank you po. Basta ako, i-save mo lang yan, ano? Kasi pag nanganak ka na, mas kailangan mo yan. Hindi porke may pera ka, maggastos ka ng maggastos, ano? Isipin mo yung future, lalo pag manganganak ka na, sigurado maraming ano dun, gastusin. Ano? Kaya yung binibigyan namin sa'yo, i-save mo. So, ayan guys, no, narinig po natin yung sinabi ni Kalingap Rab na hindi naman po totally na sarado ang pintuan ng Kalingap Angel para kay Maribel. So, pagkatapos niyang manganak at kung babalik na po sa dati, sa normal, ay pwede naman pong bumalik si Maribel kung makakamit niya ulit kung maipapasa niya ulit yung criteria para sa mga Kalingap Angel. At sinabi rin po niya na isa rin po silang beneficiary kahit wala po siya sa Kalingap Angel. At syempre, ayan, bago po sila umalis ay nagbigay po siya ng tulong para kay Maribel at meron din po tayong isang generous sponsor na nagbigay ng tulong para kay na Maribel. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Jenna, sa walang sawang pagtulong kay Maribel. At ayan. So, ayan guys, atin pong narinig yung mga advice po ni Kalingap Rab kay Maribel, no? At syempre, maririnig din po natin kung ano naman po ang advice, kung ano naman po ang masasabi ni Maribel para sa mga kabataan at sa iba pang mga Kalingap Angel. So, ayan, pakinggan po natin ang kanyang mensahe. May gusto ka bang sabihin, Maribel, sa kapwa mo kabataan? Gusto mong i-share sa mga nangyari sa'yo, sa experience mo? Sa ano po, sa mga Kalingap Angels or sa mga kabataan po, sana po palagahan niyo po yung opportunity po na nasa inyo, pati po yung pag-aaral. Sana po huwag na po kayong sa akin magkaya sa nangyari po sa akin. Huwag po kayong magpapadala sa mga problema po na nadating sa inyo na akala po natin yun yung solusyon para po natin yung problema natin. Pero nakakapagsisi po sa huli talaga. Nasa huli po talaga yung pagsisisi. Kaya po, masabi ko lang po sa inyo is, pakatatag lang po kayo kahit ano pong problema po yung umano sa inyo. Huwag po kayong magpapadala po sa tukso. Yun lang po. At yan, narinig din po natin ang mensahe ni Maribel para sa mga iba pang Kalingap Angel, ano? At ngayon, pakinggan din po natin kung ano naman po ang advice ni Kuya Juan or si Kuya Ato, dahil siya rin po ang naka-scout po sa kanya, ano? Siyempre, pakinggan po natin kung ano naman po ang masasabi niya or kung ano naman po ang maia-advise niya para po kay Maribel. Ikaw, Kuya Ato, bilang scouter, ano yung gusto mong ipayo kay Maribel? Ayan po, sa lahat po nanonood din, no, sabi nga, bilang isang kabataan, maging ehemplo din tayo. Ano? And sa nangyari po na ito, wala na po tayong magawa eh. Nakapanghinayang, pero dahil nga po sa pag-aaral dapat niya, matalinong bata, ang may papayo ko lang, alagaan mabuti yung baby mo at sana mapalaki niyo ng maayos sa yung tatay niya. Ano? And yun lang po. Yun lang, and good luck. Thank you po. At ayan guys, ito po yung update para kay Maribel. Ayan, napagawan na po siya na-start na po yung kanilang bahay. Ayan, siya po ay natanggal sa Kalingap Angel. At siya din po ay isa pa ring beneficiary kahit wala na siya sa Kalingap Angel. So, ayan, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel. At syempre, wag po nating kalimutang mag-subscribe at wag po nating kalimutang i-subscribe or suportahan ang ama at founder ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab,
Jack Tapia Matubang, Ate Edna Vlog, at sa lahat po ng K-Boys. Bye-bye!